tossing on the sea of stripes. You need someone. If you feel so all alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair and there's no one left to share all those lonely days and nights, and when things won't turn out right, you want someone to care and someone to just be there. You need someone. So I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you'll drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. If the pressure's all around, keep your spirit to the ground. You need someone. And if your body is in pain and your health you can't regain, you need someone. If there were times that you have tried with all the strength you have inside, and it seems that you have failed, remember on the cross He nailed all the bitterness and grief. He'll give you peace and sweet relief. He's that someone that you need. I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you'll drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. And I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. And I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you'll drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. He's everything. He's everything you need. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus.
Abot po natin ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat, agbubugay, pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. And double honor to our beloved parents in the Lord and well church and busy teaching and preaching of our beloved Pastor Veliswad Almeida. Beloved San Pastor Lina si Almeida. And greetings to our beloved Almeida family, beloved brethren, Luzon, Visayas, Mindanao, good evening po sa inyong lahat. Maging sa Bayong Dagat, maging bilang aking mga beloved co-workers. Dito po sa dako ng Cebu Pastoral House. Beloved co-preachers, or preachers, beloved brethren po natin, magandang gabi po sa ating lahat. At sa mga oras ito, bago tayo magpatuloy, tayo po muna manalangin upang tayo po lubusang pagpalain at gabayan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Unagilang Diyos sa mabanal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, beloved Pastor Veliswad Almeida. Ito kami nagpapasalamat sa gabing ito at muli naman po namin may simpapawid, may pangaral, bahiyong ligtasan. Ay pagpalain mo, mahal na Panginoon, ang programang ito sa gabi, sa gabing ito at naway simula sa mga papuring awitin, mga patotoo, lalo na po yung banal na salita, ikaw maglangis, mahal na Panginoon, patuloy ka magpagaling ng may makaramdaman, maglutas sa problema, magbago ng buhay, alisin mo madlang gawa ng kaaway, the most of hindrances, thou shalt believe, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. At kami na mahal ang Jesus Miracle Hour. Ito po ay gabi-gabi na inyong matunghayan. Ang ganap ng alas 8 hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Sa loob na isang oras sa pagtatanghal, samahan niyo po Yabang Lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama natin Brother Technician Rosemar Tumayno. At kami na mahal, kami po ay maghatid sa inyo ng spiritual blessing. At tulad ng mga papuring awitin, mga patotoo, lalo na po ang salita ng Diyos. Inyong mapakinggan sa gabing ito. At ang Jesus Miracle Hour, ito po ay spiritual program na talagang patuloy na tinatangkilik, patuloy na inyong matunghayan sapagkat napakahalaga po ang mga bagay na galing sa ating mahal na Panginoon. Galingan ng karamdaman, kalutasan ng problema, pagbabago ng buhay ng tao. Ay kung nais mong makatanggap ng biyaya at pagpapala galing sa Diyos, kailangan mo ang mahal na Panginoon at kailangan mo ang programang ito. Ang programang ito ay tunay mga kapatid na sinasamahan ang kapangyarihan ng Diyos. At sa gabing ito, praise God, ang Jesus Miracle Hour, ito po ay handog ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, marami po tayong magawain dito po sa dako ng Cebu. Ang ating pong main Cebu, ibigay po natin ating mga schedule of services. Ulitin ko ang Jesus Miracle Hour, ito po yung gabi-gabi ninyong matunghayan, Lunes hanggang Linggo. Sa ganap ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, except Wednesday, Friday, and Sunday. At ang gawain po natin, mga minamahal, every Wednesday, Friday, at saka Sunday. Kaya naway makadalo din po kayo sa gawain. Huwag kayong mahiya at isang tiyak na bagay, kayo rin pagpalain natin mahal na Panginoong Jesucristo. Kung ating pong Cebu, matatagpuan po sa may Pitalo, San Fernando, Cebu. Along the highway, mayroon po tayong signboard dyan. So, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wednesday, Friday, at saka Sunday po ang ating gawain. Wednesday, alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. Ayan po yung midweek service. At sa araw lang po ng Biyernes, yan po tinatawag na overnight prayer. Alas 9 hanggang alas 3 ng madaling araw. Araw ng Sabado. Sa araw lang po ng Linggo, mag-isa po ng alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. At naway, hindi lang po sa pakikinig natin para na programa, naway makadalo din po kayo sa gawain. At sa Lapu-Lapu, ang gawain po natin sa Barangay Basak, Agudoy, Lapu-Lapu City, every Wednesday, Friday, and Sunday. May Liluan na sa may tuyang building, across dito sa Kanten, second floor, Barangay Hubay, Liluan. Wednesday, Friday, at Sunday rin po ating gawain dyan. Sa may Bugo na sa may Barangay Argawanon, sa Remillo, Cebu, every Friday and Sunday lamang po ang ating gawain. Sa may Danao na sa may San Antonio, Ginsay, Danao City, Cebu, every Wednesday, Friday, and Sunday.
At sa may Camotes Island, at sa may Matnog, Santa Cruz, San Francisco, Camotes Island. Ating gawain every Wednesday, Friday, and Sunday. May Santander na sa may Barangay Kalumakan, Santander, Cebu, every Friday and Sunday. So may Argao, ganoon din po ang gawain natin. Nasa may Barangay Bugo, Argao, Cebu, every Friday and Sunday. Sa Toledo, may gawain tayo, dyan sa may Canhuntic, Matabang, Toledo City, every Friday and Sunday. At malapit na po ang anniversary natin dyan sa Toledo. Welcome po ang lahat. November 9 po this year. And then sa Alcantara, sa may Barangay Palanas, Alcantara, Cebu, every Friday and Sunday. Mabantayan Island, sa Purok Saging Dos, Barangay Kangkaybi, Bantayan, Cebu, every Friday and Sunday. Ganun po sa Olango Island, nasa may Sitio Bunga, Santa Rosa, Olango Island, every Friday and Sunday. So, marami pa tayong mga outreaches, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Ibayong Dagat. Ay, i-search nyo po lang, i-search nyo po through Facebook or YouTube, GMCIM. Halimbawa, nasa Australia ka, GMCIM Australia. So, madaling hanapin po yung ating mga gawain. At marami tayong mga gawain, maging sa Ibayong Dagat. Sa mga nais na magpa-prayer and counseling, ating po cellphone number 0939884220. 0939834220. And then 0951454686. So mga kapatid, yan po ang ating mga schedule of services. At binalako po tayo sa ating testimony. At bago pa man tayo may mag-alay ng papuring awitin para sa ating dakilang Diyos. Would you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Would you pay silver or gold we can see? Goodness I bring you, Jesus set me free. Because Jesus paid it all. World of struggle and fight for faith, often lose and seldom we gain, haunted by memories and bound by our fears. If you seek freedom as Jesus should see, because Jesus paid it all. Singers, papuring awitan na yan. At amin ang mahal ay ngayon palidako po tayo sa ating patutuo. Ang patutuo ito po ay paglalahad ng kanilang mga karanasan. Pakinggan po natin maigi. Bagat ito po ay himala na galing sa ating mahal na Panginoon at mga pagpapala na galing sa ating dakilang Diyos. Pakinggan po natin ang beloved brother Binlin Antaran. Amen. Praise the Lord.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At dubling paggalang at pagrespeto at patuloy na pag-aalaala sa mga ginintuang turo at aral ng ating dearly beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating mga Almeida children, beloved Almeida children, at sa ating mga beloved preachers, ordained preachers, at sa inyo nga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan na isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil talagang pinagpala ko sa araw nito dahil nakapunta ko dito sa dako ng Marilao Outreach at nakapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Way back 2020 na ako'y makakilala sa ating mahal na Panginoon. Dahil dati-dati ang aking buhay ay isa akong talamak na drug addict sa dako ng San Isidro, Montalban, Rizal. Ang aking trabaho ay nagtatambak ako ng lubak, nagtatabon ako ng lubak. Ang aking puhunan ay isang sakong buhangin. Pag dumaan yung truck, ibubuhos ko yung buhangin sa lubak. Ganun ang trabaho ko sa araw-araw, gabi-gabi. Pagka wala naman ang truck, hahanguin ko yung buhangin, ilagay ko naman sa sako. At tapos kumikita na ako niyan ng 2,000, 2,500, 3,000. Tapos ipapatakbo ko na yan sa aking runner. Tapos susuot na kami sa ilalim ng imburnal at ipapakuha ko na ng pinagbabawal na droga. Ganun ang aking trabaho sa araw-araw hanggang na kalimutan ko na may anak ako at may... Ang aking anak sa mga panahon na yon, ang aking panganay ay 3 taon, ang aking bunso ay 3 buwan. Ang aking panganay na anak, nag-uulam sila ng chichirya. Ang aking bunso na anak, nagdididi ng pinakulo sa sinaing. Hindi ko sila nakita dahil mas minahal ko yung aking bisyo kaysa sa aking mga anak. Hanggang dumating sa buhay ko na sinabihan ako ng beloved wife ko, Nabinlin, baguhin mo yung sarili. Hanapin mo yung sarili. Sagot ko pa, bakit ko pa hanapin yung aking sarili? Eh dito naman yung aking sarili. Dahil sa sobra ko sa kalanguan sa druga. Hanggang tinutuo nga ng beloved wife ko na iniwan nila ako. Umuwi sila sa dako ng Karanglan, Nubi Ecija. Imbis na malungkot ako, kinatuwa ko pa dahil wala nang mag-istorbo sa akin. Wala nang laging nagdadaldal sa akin. Tapos ang aking bahay, ginawa ko ng tapwistuhan sa mga kapwa ko drug addicts mga panahon na yon para lang makalibre ako sa droga. Hanggang dumating na sa buhay ko, talaga hallelujah. Dumating na sa buhay ko na talagang yung aking sarili, kausap ko na sa loob ng bahay. Kakwentuhan ko na yung aking sarili sa loob ng bahay namin. Dahil talagang sa mga panahon na tinatawag na ng tamang hinala na. Dahil talagang langong-lango na ako sa pinagbabawal na droga. Hanggang dumating yung panahon sa akin na talagang may dumaan na mga nakaputi sa tabi ng bahay namin. Kasi yung aking bahay sa tabi ng iskinita. May dumaan na mga nakaputi. Nagtago pa ako. Akala ko kung ano yung mga nakaputi na yun na dumaan. Baka ako nagtutukhang kasi sa kasagsagan ng sa kasagan pa ng tukhang. 3 beses sila dumaan siguro sa mga 1 linggo siguro kung ilang beses lang dumaan. Pangatlo nilang daan talagang nanirado ako ng pinto dahil natatakot nga ako sa mga nakabihis dahil sa mga panahon na yon maraming ginamit para lang mahuli yung mga drug addict. Tapos nung kasunod na araw, dumaan uli sila. Nung kapitbahay ko naman ay may birthday. Umagang-umaga pa lang nandun ako sa birthday. Akala ko yung may birthday nandun lahat. Kumplito, may inom, may sigarilyo. 8:00 pa lang ng umaga, nandun ako. Pagdating ng hapon, may dumating uli ng mga kaputi na yon, 3 uli sila. Tapos diretso sila doon sa bahay ng may birthday na yon. Yun pala yung may birthday na yon, kakasave lang dito sa gawain natin sa Jesus Miracle Crusade. Kasi pagpasok ko doon, nadatnan ko nung pagdating ng mga nakaputi na yun, nakaupo naman ako doon sa puno ng Indian Mingo. Hawak-hawak ko yung isang buting red horse. Tapos nung dumating yung mga nakaputi, pagdiretso nila doon sa loob,
Maya-maya lang parang may umakbay sa akin na malamig na bagay na hindi ko maintindihan. Tapos pumasok ako doon, parang niyaya ako doon sa loob ng bahay. Pagdating ko doon sa loob ng bahay, nadatnan ko ganito, nagpatotoo. Yung nagpatotoo ay dati rin siyang drug addict na binago rin ng ating pinakmamahal na Panginoong Hesus. Kaya sinabihan nga nila ako na, brother, gusto mo bang sumama sa amin sa church namin? Hindi na ako nagdalawang isip na sumama sa kanila. Pagdating ng linggo, sinundo nila uli ako. Tapos nung pagdating ko doon nung pagsundo nila sa akin, pagdating ko doon sa church ng Montalban, sa gate pa lang ako, talagang hindi ko maintindihan, may malamig na bagay na hindi na yumakap sa akin na hindi ko maintindihan. Tapos pagdating ko nga doon sa harapan, na nadatnan kong awitin ay Solemn Song. Grabe yung iyak ko, hindi ko maintindihan. Dahil sa mga katagal-tagal na panahon ako na namatay nga yung aking magulang, hindi ako umiyak. Pero nung napakinggan ko yung mga awitin dito sa gawain natin, talaga yung iyak ko, hindi mawari yung luha ko sa kakatulo. Kaya lubos-lubos ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Tapos may lumapit sa aking brother, kung magpabautismo ba ako. Hindi na ako nagdalawang isip sa pangalan ng ating pinakmamahal na Panginoong Hesus. Pag-ahon ko, instant ang aking bisyo, ang aking pagkapalamura sa mga panahon na yun, instant tinanggal ng mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tapos nagpatuloy naglingkod sa mahal na Panginoon. Dumadalo ako 3 bisis sa isang linggo. Dahil dati nahiya ako magsuot ng mga ganitong kasuotan. Dahil dati ang aking damit laging nasa balikat lang. Pero pinakabait ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Talagang binihisa niya ako ng may kabanalan. Hallelujah. Dahil dati ang aking mga anak takot na takot sa akin. Dahil sarili kong bahay, pinapaikutan ko yan ng gasolina. Nasa loob naman yung aking mga anak at aking asawa. Susunugin ko sila. Dahil tatago sila doon sa mga kapitbahay namin. Pag nalululong ako ako sa droga, talagang nawawala ako sa sarili. Kaya lubos-lubos ako ng papasalamat sa mahal na Panginoon sa pagbago niya sa aking buhay. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil dati-dati nga, itong patotoo na to, hindi ko to pinapaniwalaan. Akala ko nga, ito lang ay binabayaran lang ang nagsasalita dito sa harapan na to. Pero isa rin pala ako natawagin dito sa harapan na to, magpasalamat at mahayag sa kabutihan natin pinagmamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dati-dati nga yung aking kapitbahay, mga ganyan ang kasuotan nila, mga nakaputi, mga naka-uniforme ng ganyan na pangpainis sa aming kapitbahay. Akala ko talaga kung ano lang yung kapitbahay ko na yon. Kasi minsan may tinatawag nilang Bible study. Yung kapitbahay ko kasi halos kadikit lang kami ng pader. Pag nagiinuman kami, naiinis ako pakinggan yung mga iyakan nila at palakpakan. Sabi ko, pag nagpalakpakan sila, nilalakasan ko rin yung videoke namin sa bahay. Sabi ko, ayan na naman sila, napapalakpak na naman sila, nagtatawag naman sila ng kalapati nila. Pero yung palakpak pala na yun ang nagdala sa akin dito, sa harapan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ang aking papasalamat sa mahal na Panginoon. At sa ganun din, sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Dahil isa rin akong naabot ng kanyang mga panalangin at pag-ayuno. Hallelujah. Kaya yung aking mga anak na natatakot sa panahon na yon, ngayon, ang aking mga anak ay isa na rin silang ginagamit bilang isang children's choir sa dako ng children's choir member sa dako ng Karanglan. Kaya ang lahat ng kapurihan, papasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gabisyo po sa ating mahal na kapatid, Brother Benlen Antaran. At mga mahal, sa mga oras na ito ay salamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil patotoo ay tunay na Diyos, buhay, makapangyarihang Diyos, walang katulad. Kaya kayo po ay nakikinig, hindi pa nakadalo sa gawain, so subukan niyo po. Walang mawawala, ang mawawala po sa inyo, mga problema na yan, mga kalamdaman, at mga bisyo, magbabago ang buhay mo. Ang pangalan ni Jesus,
Kaya sa mga oras ito, bago tayo dadako sa ating salita na ating mapakinggan sa gabing ito, at tayo po muna ay mag-alay pa na isang papuring awitin para sa ating dakilang Diyos. Good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, to the music of the flute in the heart and the melody of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy words, and the words of thy hands I sing for joy. How great are thy words, O very deep. How great are thy words, how great are thy words, how great are thy words, oh Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, o kataas-taasan. Sa umaga't gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kudiapi, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. How great are thy words, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy words, Jesus. How great are thy words. How great are thy words, O Lord. Amen. Praise the Lord. Bishop po ating brother GMC and singers sa pumuring awitan na yan. At kami na mahal, ngayon po dadako pa tayo sa Word of God. Ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat, pagpupugay, pagpupuri, pagluwalhati, ang parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna manalangin upang tayo lubos ang pagpalain at gabayan ng ating mahal na Panginoon.
Almighty God in heaven, deliver Jesus, the best beloved Pastor Veldis Amina. We thank you so much for our program, praising song testimonies of our beloved brethren, blessed. Please forgive us, Lord Jesus. That's the hearts and mind of everyone that listen to our program this time. I've been listeners, viewers. We have blessed you to place and win the word, Lord Jesus. Open their understanding to the truth. Bless them, God, in the mighty name of Jesus. Labels of hindrances, doubts, and belief cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ngayon ay dadako po tayo sa makikinig ng salita ng Diyos. Ay sundan niyo po ang mga talata na ating babanggitin. At bago pa man, pinapaabot po natin ang lahat ng kapurihan, kanikilaan, mga pagpasalamat, pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And the full honor to our beloved parents in the Lord, and we always swear the busy teaching and preaching of our beloved Pastor Veldis Almeida, beloved son Pastor Lina Almeida, and greetings to our beloved Almeida children, all the ministers of this ministry, beloved co-workers of preachers, ordained preachers, co-workers, good evening. Mga beloved brethren po natin, good evening po sa inyong lahat. At amin naman, ngayon po ay ating pong topic about ito pong important appointment on earth. So, ang pinakamahalagang tipanan sa lupa. The most important appointment on earth. In 2 Corinthians chapter 5, verse 10 up to 11. We must all appear for the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. Kapag tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan na hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat ang mga tao. Ngunit kami ay nangahayag sa Diyos, at inasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong budhi, sa inyong mga budhi. Kaya ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Kaya tayong lahat ay harap po sa hukuman ni Kristo. According to that He hath done. Nagdepende po yan sa ating mga ginagawa. Whatsoever a man soweth, then that shall he also reap. So, ano po yung ating itinanim, yun po ang ating anihin. Pag nagtanim ka ng mabuting puno, so mabuti din yung bunga. Masama ang puno, so masama din yung bunga. By their fruits you shall know them. So makikilala mo yung mga lingkod ng Diyos, magitan ng kanilang bunga. So, siyempre, mabuti. Dahil pag mabuti yung puno, mabuti din yung bunga. So, the most important appointment on earth, yung pinakamahalagang tipanan ng tao sa mundo, ay ang pagharap niya sa Diyos. Ang pagharap sa hukuman ni Kristo maaring maganap ito sa ating kamatayan o sa ikalawang pagparito ni Kristo. Ito ang appointment na hindi pwedeng ipagliban o i-cancel ni naman. Hindi pwede. So, hindi pwedeng i-postpone sa ating kaibigan. Maring pwede i-postpone sa ating mga kaibigan, ating doktor o sa ating mga kanegosyo or ano pa man. Pero itong appointment na ito hindi pwedeng ipagliban. Ngunit ang appointment natin kay Kristo hindi pwedeng ipagliban sapagkat ito ay walang makakapagpigil. We must stand before the judgment seat of Christ. So, ito po yung pinakauna, the most important. We must stand before the judgment seat of Christ. Kapag tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan sa hukuman ni Kristo. So, pag sinabing kinakailangan, hindi talaga pwedeng ipagliban. Kailangan mo talagang humarap
upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginagawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa ng tao o sa ginawa niya, maging mabuti o masama. O lahat po ay harap. Wala pong exempted. Dito, sa mundo, minsan na bagay sa ating pag-aaral. Hindi ba? Pwede tayo mag-gawa ng excuse later. And then, pwede tayong nalabas anytime. And then, pwede hindi tayo harap, hindi tayo pupunta. So, pero itong appointment na ito, hindi pwede. So, kailangan talaga. Lahat ay harap, walang exempted. Walang tinatawag ng mga padrino dito. Lalaki, babae, bata o matanda, mahirap, mayaman, mangmang o marunong, alipin o malaya, o kahit anong wika. Lahat harap. Lahi at kulay. So, lahat ay harap sa kuma ni Kristo. Sabi nga na Apocalypse chapter 20, verse 11 up to 12. Apocalypse chapter, Revelation chapter 20, verse 11 to 12. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found a place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Sa Tagalog, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas. At walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malaki, maliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan. At nabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay natulan ayon sa mga bagay na sulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Excuse me. So, ang Diyos mo magpala sa kanyang banal na salita. So, mga layunin, bakit lahat ng tao ay harap sa paghukom? Upang ang bawat isa, upang hatulan po ang bawat isa ng mga bagay na ginawa niya, mamagitan ng katawan, mabuti man o masama. Kaya kailangan ng tao habang nandito sa lupa, kailangan gumawa tayo ng mabuti. Dahil lahat po ay nakarecord doon sa langit. Mabuti man o masama, nakarecord po yan. Kaya sabi nga ng mahal na Panginoon, ang paghihiganti ay akin. Ay gayon din ang gantimpala. Kaya sa mga nakikilala at naglilingkod sa mahal na Panginoon, so, ito po yung pangako, kapahingahan at kaluwalhatian. At mayroon ba yung gantimpala na kanyang matatanggap sa mga nakakilala sa Diyos? Ngunit paghiganti at parusa sa mga hindi nakakilala sa mahal na Panginoon at hindi naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. So, kahabag-habag ang mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Pero kung nakilala mo ang Diyos, sa pagpalain ka, dito pa lang sa lupa, katulad natin mga kapatid. Kanina nagpatutuon na pinagpala ng mahal na Panginoon, binago yung buhay, pinagaling karamdaman, ito sa problema. So, grabing kasamaan, drug-addict, binago ng Diyos. So, ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, natapon sa dagat-dagatang apoy. So, wala kang magawa. Wala kang magawa sa panahon na yan. Pag-itapon ka sa dagat-dagatang apoy. So, isang buhay ang lilipas at may isang bagay na mananatili. Kung ano ang ginagawa natin,
Yun ang mananatili sa harapan ng mahal na Panginoon. At yun ang ating pagsusulitan. Ano sabi ng John chapter 3 verse 18? He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinahatulan na, kapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya mahirap talaga pag ang tao hindi marunong manampalataya o sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Marami kasi ngayon na ayaw talagang sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. No? Sabihin nila, hindi yan, anak lang yan. Tao lang yan. No? So, hindi sila sumampalataya. Iba-iba yung mga tinatawag nila. Mas tinatawag pa nila yung ina. Ang nangyari, may naman hindi makatulong. Yung anak na makapangyarihang Diyos sa lahat, hindi tinatawag na yun sana ang makatulong. So ngayon, maraming mga pangyayari, mga lindol, mga baha sa iba't ibang dako. Ayan po'y pananawagan ng Diyos sa mga tao na kailangan ng tao ay manampalataya sa Diyos. Hindi doon sa mga ginagawa ng tao yung pananampalatayaan po natin. Hindi yung mismo ang gumagawa. Gumagawa ng lahat ng bagay. He that believeth not is condemned already. Kaya, hinahatulan yung mga hindi sumampalataya. Kaya, pag nanampalataya ka sa Diyos, magkaroon ka pa ng buhay na walang hanggan doon sa kanyang piling. Every man's work shall be made manifest. So, ang gawa ng bawat isa ay mahayag. So, hindi po yan maitatago. Lahat mahayag sa harapan ng mahal na Panginoon. Lahat ng achievements, diploma, tagumpay, kasikatan, karangyaan, pangyarihan, yan po ay walang kabuluhan sa panahon ng paghuhukom. Sikat ka sa mundo, marami kang kayamanan, ikaw ang pinakamayaman sa buong daigdig. Pero kung hindi ka sumampalataya sa Diyos, isa ka sa mga parusahan. Walang kabuluhan yung mga ginagawa. Yung mga ginagawa mo, walang kabuluhan. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Wala tayong dinalang anuman, wala rin naman tayong mailabas kahit ano. Yan po'y sinabi ng banal na kasulatan. Kapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailabas na anuman. Mabasa mo yan sa 1 Timoteo 6:7. So ayon kay Solomon, lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ang malaga sa lahat, ang tao ay matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Dahil sa pagsunod sa kanyang mga utos, diyan mo matunayan na ikaw ay umibig sa Diyos. Kapagkat ito ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Buong katungkulan ng tao. Ang matakot sa Diyos, fear God. Mayroon kang takot sa Diyos, magkaroon ka ng wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, pag wala kang takot sa Diyos, hindi mo maunawaan ang mga bagay ng Diyos. Sabi ng Apostol Pablo, aming hinikayat ang mga tao sa pagkatakot sa Panginoon. Balit marami pa rin mga tao hanggang sa panahon natin ngayon na talagang mayroong tinatawag na pananampalataya pero hindi naman tama. Yung mga hidwang pananampalataya, mali. Kaya, the second, we must stand before the one who knows all about. Kailangan tayong tumayo sa harap ng isa na nakakaalam ng lahat. God is omniscient God.
Ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. So, sabi nga na Hebreo chapter 4 verse 13, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him, with whom we have to do. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata na iyong ating pagsusulitan. Kaya hindi ka pwede magsinungaling harapan ng Diyos. Walang maitatago ang paningin ng Diyos. Iniisip pa lang natin, alam na po niya. Ang kadiliman at kaliwanagan ay pareho lang po sa Kanya. Sa atin, pag madilim, walang ilaw, hindi natin makikita. Basta mahal ang Panginoon, kahit madilim, parehas lang sa liwanag, kitang-kita. Ibig sabihin, hindi ka makatago. Kahit saan ka magtago, kitang-kita ka na mahal ang Panginoon. Sabi nga ng Psalms 139 verse 12, darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day, darkness and the light are both alike today. So ang kadiliman man ay hindi nakakakubli sa iyo. Hindi, ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapare sa iyo. O lahat mga minamahal ay parehas lang sa mahal ng Panginoon. So ito po yung korte na hindi na kailangan ng testigo, ebidensya at abogado. Kasi alam na mahal ng Panginoon lahat yung pinagagawa mo habang ikaw ay nabubuhay. Ipakita sa atin ng Diyos ang lahat ng mabuti at masama na ating ginagawa. Sa lihim o hayag, mula lang tayo isinilang hanggang sa tayo ay mamatay. Ipakita yan ng mahal ng Panginoon, lahat ng ginagawa po natin. In the day when God shall judge the secret of man by Jesus Christ according to my gospel. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo. In Romans chapter 2 verse 16. In Hebrew 9:27, it is appointed the man who wants to die, and after this the judgment. Kaya pagkasilang pa lang nakatakda na sa tao kung kailan siya mamamatay. Hindi po natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya kailangan ng tao ay maglingkod sa Diyos. Anong sinabi ng Santiago 4:14? Kayo'y ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Yan po ang buhay ng tao, parang usok. Dakay nakikita, pagdakay nawawala. Life is short. Ang kinakailangan ng tao ay maglingkod sa Diyos habang siya nabubuhay. Kasi paano kung namatay ka nang hindi ka nakakilala kay Kristo? Namatay ka nang hindi ka naglilingkod sa Diyos. Big question po yan. Kaya, paano din kung namamatay ka na nasa kasalanan ka? Paano din kung nalalamig ka? Paano kung namatay ka kung wala ka na sa gawain ng mahal na Panginoon? Kaya katakot-takot na bagay, mga minamahal, ang mahulog sa kamay ng Diyos. It is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Sabi nga ng Biblia, gayon nga ang nagpakayaman sa ganang kanyang sarili, ay hindi mayaman sa Diyos. Kaya, kailangan mga minamahal, kailangan natin ng kayamanan, kailangan natin ng mga bagay dito sa lupa. Pero, mas higit na kinakailangan natin ng mga bagay ng Diyos. Ibig sabihin yung mga spiritual na bagay. Bigyan din natin ng pagkakataon ang mga bagay ng Diyos. Hindi lang yung mga bagay ng salibutan. The third, they must ready before we stand the judgment seat of Christ. Kailangan daw po maging handa sa pagharap sa hukuman ni Kristo.
Prepare to meet thy God. Maganda. Kasi pag hindi ka maganda, saka ka pa maganda na, nandyan na ang mahal na Panginoon. So, wala na, pagkakataon. It's too late. So, habang may pagkakataon pa, kailangan po natin ihanda yung ating sarili. Maglingkod sa Diyos ng taos-pusong paglilingkod. Kaya kung mayroon man dapat maghanda, walang iba, kundi yung mga tunay na anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat dumating ng panahon na pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Kaya kung tayo'y yung mga matuwid, mahirap maligtas, how much more yung mga hindi nakakilala sa Diyos? How much more yung hindi mga matuwid? So, ang paghukom ay mauna sa atin na mga naglilingkod sa Diyos. Katulad yung talento, ating mga gawa at mga prioridad. Kaya kailangan mo maglingkod sa Diyos. Dahil sa paglilingkod, walang kalugihan. Sabi nga na po sa Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kaya, anong sabi na pangalawang Timoteo? 4:1 hanggang 2. Pangalawang Timoteo 4:1 hanggang 2. Ipinagbilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, at mangaral ka ng may buong pagpapahinood at pagtuturo. Yan po ang utos ng Diyos, mga kapatid. Na kailangan, kung ikaw ay ginamit ka ng mangaral, kailangan mong mangaral. Kung may alam ka sa mga bagay ng Diyos, sa salita ng Diyos, kailangan mong magtuwid, magturo, sumamata. Kaya, kung naglilingkod ka sa mahal ng Panginoon, patuloy ka sa paglilingkod. Dahil sabi ng Biblia, magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, ang kanyang ultimate goal na tinatawag, yung kaaway ng Diyos, mga minamahal, mayroon siyang ultimate goal tuksin ang tao para magkasala. Agawin sa Diyos at alisin ka sa gawain na mahal ang Panginoon. Kasi gusto ng kaaway ng tao'y malaglag, mapunta sa impyerno. Kaya, ang tinuturo sa Biblia, sabi ng Biblia, be vigilant. Mapagpigil, mapagbantay dahil ang kalaban natin ay hindi nakikita. Ang diablo, 24 hours hindi natutulog. In 1 Peter chapter 5, verse 8. Galit ang kaaway sa mga tumutubad sa utos ng Diyos at may mga patotoo. So galit po ang kaaway. Kaya kailangan natin mga magpatuloy. Dahil sa haba ikaw ay nagpatuloy sa paglilingkod, lalago ang pananampalataya mo, hindi ka matitinag, at ang kaaway walang laban sa mga lingkod ng Diyos. If God be with us, who can be against us? Yan po sabi ng banal na kasulatan. Kaya, kailangan maging tapat tayo. Kasi pag tapat ka sa mahal ng Panginoon, sincero ka sa paglilingkod, mapalad ka. Sa paghukom, sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Yaong lamang sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Kailangan ng tao isundin yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang maggumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
in Mateo 7:21. Kaya maraming tumatawag, millions people matawag sa Panginoon. Pero sabi ng mga Panginoon, hindi lahat tumatawag maliligtas. Sino yung maliligtas? Yung mga gumagawa lang ng kalooban ng Diyos. Kaya kailangan mo si Kristo, yung buhay, tanggapin mo siya, na hari tagapagligtas yung buhay. May 4 na requirements sa kaligtasan. Pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, and then bautismo sa Holy Spirit. Acts 38, repent and be baptized in every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya kailangan mong manampalataya. At kailangan mong magsisi, talikuran ng mga kasalanan, godly repentance. Talikuran ng kasalanan, huwag nang balikan. At pangatlo, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Sa magitan ng tubig, ilibing ka sa tubig. At pagkawan mo sa tubig, maging bagong nilalang ka, born again. E huwag sabi ng Biblia, after water baptism, huwag nang magkasala. Pagsikapan na masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon, maglingkod sa Diyos habang nabubuhay. Bautismo sa Espiritu Santo, ang mahal na Panginoon na po ang gagawa niyan. Sa mga oras ito, kailangan niyo tanggapin si Kristo. Saan ka man ngayon naroon, manalangin tayo, tapos pusong panalangin, tanggapin si Jesus Christ, na hari at tagapagligtas yung buhay. Sumunod ka sa maiksing panalangin na aking babanggitin. Huwag kang maiya. Saan ka man, sa bahay mo. So, tanggapin mo si Jesus Christ. Manalangin po tayo. Tapos pusong panalangin. Sabihin mo, dakilang Diyos, amang banal, na pangalan ni Jesus, narito po ako isang taong makasalanan. Tapos pusong nagsisisi, mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos, hari, tagapagligtas sa aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano, sa isip, sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa puna aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen. Ako may manalangin sa iyo, dakilang Diyos, ang mambanal sa pangalan ni Jesus, na ito mga tumatanggap at tawarin at iligtas, sulat ang pangalan, aklat ng buhay, gawin mo sa tunay na Kristiyano, sa isip, sa puso, gawa, at sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, dadako po tayo sa mass healing. Kung may karamdaman ka, wala imposible sa mahal na Panginoon sa Kristo. Ipatong kamay sa screen, taas pusong panalangin at i-cast out yung makaramdaman sa pangalan ni Jesus. Nalangin tayo. Maging yung ating mga prayer request, ipabot natin sa mahal na Panginoon. Spoken request, ang Diyos ay sasagot sa ating mga dalangin. Prosper, beloved Pastor Will Liswood Almeida, mahal na Panginoon, patawarin mo kami minsanan pa sa iyong makasalanan at aming sinasaway. In the name of Jesus, lahat ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, greater anemic, and blood of busibot ng kaso, cast out. In Jesus' name, be healed right now. By the Spirit, Father, in Jesus' name. Pagpalain mo lahat yung mga anak sa gabi ito, mga prayer requests, spoken requests, bigyan ng katugunan, mahal na Panginoon. Hallelujah, pakaingatan, gabayan ang bawat isa. Bong magdamag in Jesus' name, be blessing one. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa inyong pagantabay sa ating spiritual program, The Jesus Miracle Hour, at ang bayaran niyo po. Sunod, at kami po ipansamantala nagpapaalam, yung bang lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama ating beloved technician, Rosemary Numayno, nagsabing, we love you so much, but our dear Jesus, love us more. Amen and God bless. There is nowhere to